Okay, a very blessed rainy morning to each and every one of us. Let us see everything in accordance, okay, with its positive meaning. Rain means blessings. We're already blessed. Yes, I know. Pero it signifies, kumbaga, parang it represents how blessed we are in the Lord. Okay? Gusto ko pong talakayan ng isang bagay na kahit anong oras, no? Kahit anong panahon, habang ito'y hindi pa nangyayari, dapat i-remind natin ang kapatiran tungkol sa isang event na kung tawagin ay the rapture of the church. Nababatid niyo po ba na pag ito ay dumating, marami ang magigitla, marami ang magugulat, marami ang hindi alam ang kanilang gagawin, malilito, nasaan ang bilyong-bilyong taong bakit biglang naglahot, nawala na lamang at naiwan ang kanilang mga kasuotan sa lansangan, sa kanilang mga pinanggalingan. What happened? Why what happened? And makinig pong mabuti, importante po to. And many people during that time, I believe, ito po yung mga tao, makinig po ito po yung mga tao na sa panahon natin ngayon ay merong idea kung ano po ang rapture. Pero they don't put their faith in Jesus Christ alone. Kaya naiwan po sila. Okay, so these people, I believe they will find a copy of a Bible and there they will realize that sana nakinig po sila. Okay, pero doon po, meron po silang makikita na may kaparaanan pa rin po upang sila po ay maligtas. In a very, very hard manner, I guess. And in a very, very, kung iisipin po natin talagang unthinkable way on how to be saved. Magpapapugot ng ulo sapagkat that's the only way a person who wants to be with the Lord ay mangyari. Because it will not happen kung hindi mo matutupad yan. May nagtanong po sa akin dito, paano raw po pagka namatay bago ang pugutan session, no? Pugutan session, ganda lang po natin. Paano pag namatay po yung isang tao bago magpugutan? Abay, tandaan nyo, mga nuclear, mga bombings, and all this, and all that, napakadami, lindol. Oy, yung lindol na yan, 6.9, ay sisiw po yan during the tribulation. Sisiw na sisiw yan. Napakadami. Kaya may mga tendency talaga na may mga taong machuchugi o mamamatay na bago magpugutan session. Tandaan nyo, sa kalagitnaan po yan ng tribulation, no? Paano kung bago dumating yun, natsugi na, nategi na, o diyari na? Maliligtas ba? Hindi. Hindi po maliligtas. Bible na po nagsasabi, maliwanag po sa Revelation, silang mga pinugutan dahil kay Jesus. Okay? Now, the only way who can bring you to heaven, okay, is to be beheaded in the name of the Lord Jesus Christ. Ito po ay hindi po ito pananakot. Ito po ay to remind people na right now, habang church age pa, sana magising po kayo na mag-isip-isip na ng mga bagay na eternal. Most likely, most people, kako na lang po sana, marami talaga akong alam na parang yung hatak ng mundong ito pa rin napakalakas po sa kanila. Okay, parang dito na lang ang buhay. No? I even talked to some people yesterday or the other day na kung magsalita, parang dito lang ang kanilang buhay. Wow. Hindi ko nga mapasingitan ng mga bagay na spiritual because to them, hindi nila siniserious. Nakakatakot, sabi ko, once that these people ay na-left behind or worse, abutan ng kamatayan ngayon church age, ang kamatayan anytime pa rin, di ba? Ang kamatayan, deep in the night din yan. Abay, bakit? Rapture lang ba? Hindi. Totoo lang, ano? Pati kamatayan, biglaan yan. Bakit?
Kailan ba nagbago ang sistema? Hindi. Bakit? Nung lindol, ilan ang patay ngayon? As of now, ang patay daw yata mahigit 70 na o 70. Paano yan? Biglaan talaga ang kamatayan. Tandaan ninyo, dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Pag tinanggap ang finished work ni Christ, naniwala ka kay Jesus bilang your personal Lord and Savior, langit. The other way around naman, tinanggihan ito, impyerno. That's simple. Simple as in ABC and 1, 2, 3. Di po ba? Ngayon, siyempre, medyo iba naman yung talakayan pagdating dito po sa tribulation. Kasi talagang yung sistema po rito, tinitignan nila kung paano yung paraan. Actually, alam nyo, pagdating po ng tribulation, yung mga malalagay dun sa alanganin, no? Alam nyo yung mga, teka lang, okay, bigay ko muna to. Kagabi ko pa ito naisip, habang naliligo ako kagabi. Okay, ibibigay ko muna sa inyo, ito yung dalawang klase ng tao during that time. Ibibigay ko muna sa inyo kung sino-sino yung mga magpapatatak. Okay. Ito yung mga tao ngayon na nakikita natin na walang hilig sa Diyos, nakakapit sa mga luho, no? At ito po yung mga taong gustong-gusto ng komportableng buhay. Comfort. Nasa comfort zone. Nasa kanilang mga kinagisnang mga buhay na matiwasay at mayaman. Hindi lang po siguro bilyonaryo ang mga ito, kundi mga trilyonaryo sa present age. These people don't want any kind of discomfort in life, believe me. Dahil ako po, madalas po ako nakakasalamuhan ng mga tao, lagi po ako sa labas. Ako po ang taong lagi sa labas, tandaan niyo po ako. Hindi po ako laging indoor, lagi akong outdoor. So, lagi ako nakakasalamuha. Sa totoo lang po, tapatin ko kayo. Yung mga taong puro comfort, these are the people, ay talaga naman po, sigurado ako, magpapatatak yan ng walang alinlangan. On the other hand, sino naman po yung medyo lalagay dun sa alanganin na parang mapapaisip mo na, mag-isip-isip, di ba? Sino naman? Ito yung nagkaroon na ng time na nakabasa na ng Bible. Yan yung nasa larawan. Siguro parang ganyan, hindi ko lang po alam. Pero dahil nakabasa nga po sila, nalaman nila doon na may lalabas na halimaw. Na during that time, syempre, alam na nila kung sino, alam nila ang pangalan. Pero right now, tayo po sa ating present age, church age na ito, we don't know yet, right? Wala po, wag tayong magbabanggit ng mga pangalan na si ganito, si ganyan, wag po. Dahil sa totoo lang po, no, hindi po talaga natin maaalaman yan kung sino yung mga yan. Kung sino yung propeta o bulaang propeta o sino yung antikristo. The only thing we can assure of is hahanguin na tayo rito ng Panginoon for us not to experience the tribulation. I mean, the whole 7 years, Kasi may naniniwala na mid-trib, tapos post-trib. Panalo po ang pre-trib kasi dahil majority, hindi. Dahil yun ang biblical. Sorry po sa doggy. Maingay siya. Ngayon, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Dahil nakabasa po sila ng banal na aklat ng Bible, malalaman po nila doon na meron pong parang isang, lalo kung napunta sila ng Thessalonians, di ba, makikita nila ito yung man of lawlessness, nandoon na po, naghahari na po siya. Di po ba? At habang naghahari na po siya, alam na nila kung sino siya. Kung anong klaseng tao siya, kung anong klaseng halimaw po ito. Yun na nga po yung Antikristo. At alam na rin nila at mapag-aalaman nila na ito ay magre-require ng pagtatatak. Sorry po. Pero yung mga ayaw magpatatak, kanyang ipatutugis, ipapapatay at papupugutan. Doon malalaman nila yan dahil nabasa nila yan sa Bible. Lalo na pag napunta sila sa Revelation, sila mga pinugutan dahil kay Jesus. Kaya doon po sila, I believe, doon sila magde-decide. Napipiliin nila magpapugot, ito yung mga pangalawang grupo, kaysa mapunta ng impyerno. Makinig po mabuti. Yung unang grupo na mahilig sa comfort, nagpatatak na, meron na po silang selyo ni Satanas forever.
meron po silang seal of ownership from the devil. Okay? Kaya forever and ever, hell. Later on, magbubukas na po yung Gehenna at itatapon sila doon ng sabay-sabay. Literal fire. Hindi namamatay ang apoy. Literal torment. Torture. Bahala na kayo, whatever you wish to call it. But ito lang pong sasabihin ko. Pag-aari na sila ng Diablo forever. Sa kabilang banda po naman, yung mga pumili na magpapugot ng ulo. Ano ba naman yung konting kirot? Parang injection lang. Click. Pero, papasa kay Jesus forever. Okay? At pagka yung mga napugutan po, pumunta na po sa langit, sila rin po ay magsusuot ng puting damit at kapareho rin ng mga na-rapture. So, para pagkatapos nun, ire-ready na po tayo ni Jesus, lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga, yung mga na-rapture sa church age, tapos lahat ng pinugutan, naka-ready na para sasama na tayo kay Jesus sa second coming. Okay? Kaya kung yung mga taong nakabasa ng Bible during the tribulation at nagpapugot, makakasama rin po kayo sa second coming. Pero naman point ko, hihintayin niyo pa po bang pumasa tribulation kayo? Bakit why not now to receive Jesus right now? Ngayon palang church age, may mga ganitong pangangaral di ngayon pala magdesisyon na kay Jesus para hindi mapugutan ng ulo.